gusto nyong mag-invest sa stock market, kakailanganin nyo ng tulong ng isang stock brokerage company para bumili at magbenta ng shares on your behalf. Ang citiseconline.com ang pinakamalaki at pinakatanyag na online stock brokerage company sa Pilipinas ngayon. Layunin ng citiseconline.com na maging gabay sa maingat na pag-i-invest sa stock market. Pero higit pa dito, ang citiseconline.com ay internet-based. With just a few clicks, you can buy, sell, and monitor your shares, all from their website. Nandun na rin ang lahat ng stock recommendations, information, at articles na kakailanganin mo to stay updated. Kung dati ay kailangan mo pang tumawag sa broker mo para mag-trade, ngayon you can do it basta may internet connection ka. Never has investing in the stock market been so easy and convenient. And for those of us who want to give it a try, citiseconline.com is the best place to start. Magandang umaga uli mga kapuso. Gaya ng isang linggo, kasama pa rin natin ang founder at chairman ng citiseconline.com, si Mr. Edward Lee. So, good morning, Boss Edward, at salamat uli sa pagdalo dito sa aming programa. Good morning, Aya. So, Boss Edward, napagkwentuhan natin last week at napag-usapan na din natin on several occasions na ang nagiging issue nga ngayon is nag-open ng tao ang account sa citiseconline.com pero hindi naman sila nag-trade kahit nagpasok na sila ng pera. Sa lahat ng mga seminar pinupuntahan natin, nakaka-convert naman tayo ng malaki. 30-40% of the people, kung pag nakinig sa sinasabi natin, naniniwala naman na ang stock market ay really for everyone and they will make money over time. No? Ang problema lang talaga sa kanila, pag nagbukas na muna ng account, naglagay na ng pera, natatakot na rin sila. Baka mawawala yung pera nila. Yun yung naging nangyayari. No? So, ang sinasabi lang natin sa kanila, when you open an account, put the money in, start investing. Kasi so that your money will be working for you. As a stockbroker, hindi pwedeng magbigay ang citiseconline.com ng interest dun sa mga dinideposit na. Tama yun, di ba? Tama yun. So talagang pag iniwan mo lang pera mo doon, mas lalong lugi ka kasi wala ka talagang napapala kung nandun lang. Putting money with us, cash, doesn't serve them anything, no? Ang kailangan talaga, mag-i-invest na sila para dapat nandun na sila. Na talaga yung look, talagang ituloy-tuloy na, nandun na eh. Nandun na talaga. Boss, sinabi niya rin that now you're being more active in trying to remind these people that they should at least use the funds na pinasok na nila. Could you be more specific? Ano ba yung mga ginagawa niyo to help these people? Well, one of the examples I gave was my driver, for example. No? Ang nangyari sa kanya, binabayaran ko siya every week 2,500 pesos. Almost 10,000 pesos a month yan. Then I give him an extra 500 pesos every month. No? Sinabi ko sa kanya, magbukas ka na isang investment program, EIP, tatapatan ko ng 2,000 mo with another 2,000 pesos. Masking ganun ang sinabi ko sa kanya, hindi nila talaga maintindihan yan. Ang nangyari sa kanila, first month, dinagay niya yung 2,000 pesos. So okay lang. So tinapatan ko yung 2,000 pesos. The next month, hinihintay ko yung 2,000 pesos niya. Hindi dumating. Sabi ko, bakit ganun? Di ba, bakit hindi mo naiisip na within a year, yung tinapat ko sa an additional 24,000 pesos. Within 5 years, within 10 years, magiging milyonaryo ka na. Yeah. Tapos tinatapatan nyo pa rin yung... Tinatapad din natin yung para for his retirement. No? Pangalawa, yung culture talaga na instant gratification. Gusto nila yung... Ngayon na. Gagastusin na nila. Hindi naiisip yung kinabukasan nila. Ang kailangan talaga, yung habit of savings. Let's say, for example, naghanap buhay ka, may pera ka, pero hindi mo tinatabi, just paying yourself for your long-term retirement. Ang mangyayari sa'yo, ubusin mo rin. Maski magkano kinita mo, 10, 20, 50, 100,000 every month, you don't have that habit of savings, hindi ka nag-iisip para sa kinabukasan mo, mawawala talaga yan. So, ang kailangan talaga dito is constant reminder na dapat mag-save sila at mag-invest, no? Kasi kung investment mo 1 or 2% lang per year, wala rin mangyayari sa wala rin mangyayari. After 30 years nung nagtatrabaho ka, wala ka ring mapapala doon. Hindi mo rin naman ma-enjoy yung kumbaga yung retirement natin. That's right. Is now a good time to start investing? It is always the best time to start. Now is always the best time to start. When the market goes up, your same amount buy less shares. When the market goes down, your same amount buys more shares, no? So every day is a best day to invest rather than trying to think na bababa pa yan, you'll buy it cheaper. Because that peso cost averaging protects everyone. Sabihin natin ako, bago akong account holder, nagbukas na ako ng account sa citiseconline.com, nagpasok na rin ako ng pera. How do I start? I mean, what company, ano ba yung dapat kong pasukan na kumpanya?
Simple yan, no? For example, saan ka nagbabangko? Sa BDO ako nagbabank eh. So, sa BDO ka dapat mag-invest. Simple lang yan. Kasi, for example, BDO is one of the biggest top 3 banks in the Philippines. Kaya, nandito pa yan. In the next 50, 100, 200 years, wala kang problema sa BDO. Ang kailangan lang talaga, maintindihan mo lang, huwag ka matatakot. Kasi pag natatakot ka, hindi ka makakapag-umpisa. Makikita mo talaga na sila ang nagtatrabaho para sa iyo. Para siyang, you own BDO. You're now part of BDO. You basically, BDO is working for you, no? So, salamat again for joining us today, Boss Edward. At kayo din, kung may tanong kayo tungkol sa mga pinag-usapan namin or any other subject matter, please feel free to put it up on our Facebook pages. Huwag kayong aalis, babalik pa ang Pesos and Cents. Ang halaga o presyo ng stocks ay sadyang tumataas o bumababa depende sa maraming factors. Kaya ng ekonomiya, ng performance ng negosyo o political situation sa bansa. Naapektuhan din ito ng world events katulad ng gera sa Iraq o tsunami sa Japan. Maraming investors ang nagsasamantala ng pagtaas at pagbaba na to. Bibili sila ng shares kapag mababa ang presyo, tapos kapag tumaas na ng konti ang halaga, magbebenta agad. Mabilis ang kita, pero malaki rin ang sugal dahil kailangang eksakto ang timing mo sa pagbili at sa pagbenta. Kung hindi, malulugi ka lang. Kung gusto mong maging safe, ganito gawin mo. Una, pumili ng stocks na pag-iinvestan. Pangalawa, maglaan ng budget every month para bumili ng shares. Kahit kaunti lang, let's say 5,000 pesos. Every month, bibili ka ng 5,000 pesos worth ng company, rain or shine, tumaas man o bumagsak ang presyo nito. Isipin nyo na lang na para itong alkansya. Paglipas ng ilang taon, mapapansin nyo na kahit taas baba ang presyo ng stocks mo, nakakabawi at kumikita pa rin ito. Overall, tumataas ang halaga ng investment mo. Yan ang peso cost averaging. Ang average ang tinitignan mo. Next question from our national hero, Jose Rizal. He asks, Hi Aya, masasabi bang diversification ang pag-i-invest sa iba't ibang mutual fund manager sa iisang product lamang?